Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Saligan ng Teritoryo, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pangpagkatuto. Una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Tiyak na layunin. Nasasabi ang kahulugan ng hangganan at teritoryo. Natutukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Pangalawa, na ipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Tiyak na layunin. Natutukoy ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan at ayon sa atas ng Pangulo. At natatalakay ang teritoryo ng Pilipinas gamit ang iba't ibang batayan gaya ng doktrinang pangkapuluan at atas ng Pangulo. Nilalaman ng ating aralin. Una, ang pambansang teritoryo. Ayon sa atas ng Pangulo at ayon sa doktrinang pangkapuluan or Archipelagic Doctrine, UNCLOS. Para sa pagsisimula ng ating aralin, tayo ay magkaroon ng munting balik-aral. Gawain bilang isa, tukuyin at piliin. Panuto, basahin at intindihin ang mga katanungan o pahayag. Piliin at bilugan lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Unang bilang, ano ang tawag sa sukat ng lupain na nasasaklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa? A. Teritoryo. B. Arkipelago. C. Insular. D. Lokasyon. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Teritoryo. Pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod na mga pulo ang nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Gran Britanya noong Enero 2, 1930? A. Mansi at Turtle. B. Archipelago, B. Sabaho. C. Spratly. D. Batanes. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Mansi at Turtle. Pangatlong bilang, saang artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa? A. Artikulo 1. B. Artikulo 2. C. Artikulo 3. D. Artikulo 4. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Artikulo 1. Pang-apat, aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Cagayan, Sulu at Sibuto ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris. B. Saligang Batas. C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. Panglima, aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Mansi at Turtle ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris. B. Saligang Batas. C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Anong tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Para naman sa gawain bilang 2, suri kaisipan. Panuto, susuriin ang kaisipan sa paksang natalakay noong nakaraan. Isulat ang mga letrang SB kung ang kaisipan ay nagpapahiwatig na ang teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa saligang batas, at KB naman kung sa kasaysayan ng bansa sapat lang na nakalaan. Unang bilang, isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan at Sibuto. Ito ba ay SB, saligang batas, o KB, kasaysayan ng bansa? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay KB, kasaysayan ng bansa. Pangalawang bilang, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at karagatang napapaloob dito. Ito ba ay SB, saligang batas, o KB, kasaysayan ng bansa? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay SB, saligang batas. Pangatlong bilang, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Turtle at Mangsi. Ito ba ay SB, saligang batas, o KB, kasaysayan ng bansa? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay KB, kasaysayan ng bansa. Pang-apat na bilang, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at naguugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat, ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Ito ba ay SB, saligang batas, o KB, kasaysayan ng bansa? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay SB, saligang batas. At panglima, nadagdag ang pulo ng Cagayan, Sulu at Sibuto sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ba ay SB, saligang batas, o KB, kasaysayan ng bansa? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay KB, kasaysayan ng bansa. Para naman sa gawain bilang 3, panuto, pagmasdan ang larawan ng mapa. Sagutin ang bawat katanungan base sa nakikita sa larawan. Pagmasdan ang 2 mapa. Para sa unang katanungan, ano ang napapansin ninyo sa 2 larawan? Narito ang posibleng kasagutan. Ang unang larawan ay nagpapakita ng mapa ng Pilipinas na may guhit o hangganan sa dagat. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng mapa ng Sabah na may nakasulat na Philippines, na nagpapakita ng kaugnayan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang ibig ipahiwatig ng mga linya sa unang larawan? Narito ang posibleng sagot. Ang mga linya ay nagpapakita ng hangganan o saklaw ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang mga katubigan at mga lugar na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng bansa. Pangatlong katanungan, mahalaga ba ito sa pagtukoy ng teritoryo ng Pilipinas? Bakit? Narito ang posibleng sagot. Mahalaga ito dahil ipinakikita nito kung hanggang saan ang saklaw ng teritoryo ng bansa at kung aling mga lugar at karagatan ang kabilang sa Pilipinas. Pang-apat na katanungan, paano ito nakatutulong sa ating bansa? Narito ang posibleng sagot. Nakatutulong ito sa pagprotekta sa ating teritoryo at likas na yaman. Nagbibigay rin ito ng malinaw na batayan sa pagpapatupad ng mga batas at sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa.
Para naman sa panglimang katanungan, bakit kaya may pangalan na Philippines sa mapa ng Sabah? Narito ang posibleng sagot. May makasaysayang ugnayan ng Sabah at Pilipinas dahil sakop ng Pilipinas ang Sabah batay sa mga karapatan na nagmula sa dating sultanato ng Sulu. Kaya sa ilang lumang mapa, makikita ang pangalan ng Pilipinas na kaugnay ng Sabah. Pang-anim na katanungan, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ninyo ang mga lugar na sakop ng bansa? Mahalaga na malaman ninyo ang mga lugar na sakop ng bansa. Mahalaga ito upang maunawaan natin ang heograpiya at kasaysayan ng ating bansa. Nagpapalawak ito ng ating kaalaman bilang mamamayan at tumutulong upang mapaunlad ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating teritoryo at pambansang pagkakakilanlan. Para naman sa gawain bilang 4, pagbuo ng salita. Panuto, gamit ang mga letra sa ibaba, buuin ang salita base sa mga numerong hinihingi ng bawat patlang upang mabuo ang salita. Narito ang mga letra na may mga numero. Isulat ang mga letra ayon sa numero na hinihingi ng bawat patlang. Ang bilang 4 ay letrang D, 15, letrang O, 11, letrang K, 20, letrang T, 18, letrang R, 19, letrang I, 14, letrang N, bilang 1, A, 14, N, 7, G. May nabuo na tayong unang salita, doktrinang. Para naman sa pangalawang salita, 16, P, 1, A, 14, N, 7, G, 11, K, 1, A, 16, P, 21, U, 12, L, 21, U, bilang 1, A, at 14, N. Ang pangalawang salita ay pangkapuluan. Kaya ang nabuo nating salita ay doktrinang pangkapuluan. Itong doktrinang pinagtibay noong 1982 kung saan ipinahahayag ang jurisdiksyong teritorial ng mga estado sa kani-kanilang mga karagatan kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa, kalapagang insular, mga pook submarina na kinalalatagan ng arkipelago. Isulat naman ang mga letra ng hinihingi ng bawat numero. Para sa bawat numero, ito ay E, X, C, L, U, S, I, V, E. Ang unang salita ay exclusive. Sumunod naman ay E, C, O, N, O, M, I, C. Ang nabuo nating salita ay economic. Z, O, N, E. Ang nabuo nating salita ay zone. Kaya ito ay exclusive economic zone. Ano nga ba ito? Ang exclusive economic zone ay nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. Kaugnay na paksa bilang 1, pambansang teritoryo ng Pilipinas. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. Ipinahayag sa atas ng Pangulo bilang 1569 or Presidential Decree No. 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Hunyo 11,
1978 ang pag-angkin sa mga bagong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. May layo itong halos 300 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Lumalawak ang sakop ng bansa nang ipahayag ang natatanging zonang pangkabuhayan o Exclusive Economic Zone or EEZ. Ipinahayag ito sa Presidential Decree No. 1599. Tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang gumamit at mangalap sa mga yamang nasasakop ng zonang ito. Ito'y may layong 200 nautical miles. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan. Noong Disyembre 10, 1982, ay idinaos ang isang mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan or United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa Jamaica. Sa pulong na ito ay pinagtibay ng 130 na bansa ang kasunduan hinggil sa mga batas na may kinalaman sa teritoryong pantubig ng mga bansa. Ilan sa mga napagkasunduan ng UNCLOS ay ang sumusunod. Una, pinagtibay ang doktrinang pangkapuluan or Archipelagic Doctrine. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod. A. Kapuluan ng Pilipinas. B. Lahat ng pulong pag-aari nito. Mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Kalawakan sa itaas. Ilalim ng lupa. Ilalim ng dagat. At mga yamang matatagpuan dito. Ang pagsasabatas ng bansa sa nasasakop nitong teritoryo ay nakatutulong sa kaligtasan nito. Kung hindi titiyakin ng bansa ang lawak at ang sakop ng teritoryo nito, magkakaroon ng suliranin tungkol sa kaligtasan at katiwasayan. Ilang maaaring suliranin ang mga sumusunod. Pag-aalitan ng mga kalapit bansa sapagkat bawat isa ay magkaka-interes na angkinin ang teritoryo. Pagpasok sa ating bansa ng mga dayuhan ng walang pahintulot. At pagpasok sa kapuluan ng mga sasakyang pandagat ng mga bansang banyagang maaaring magdulot ng panganib sa katiwasayan ng bansa. Pangalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Pangatlo, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone or EEZ na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa loob ng zonang ito, may karapatan ng bansang pangasiwaan, pangalagaan, paunlarin ng likas yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa, dagat, at mga nasa kailaliman nito. Mula noon hanggang ngayon, marami nang naging usapin hinggil sa legal na pagmamay-ari ng mga teritoryo ng bansa. Ilan dito ay ang usapin tungkol sa issue ng Spratly Islands at Sabah. Ang Pilipinas, gayon din ang bansang Indonesia, ang ilan sa mga bansang higit na nakinabang sa mga batas na itinadhana ng doktrinang pangkapuluan. Sa doktrinang ito, malinaw na isinasaad na ang lawak ng isang bansa ay nasusukat sa pamamagitan ng mga likhang isip na guhit na magdurugtong sa mga pulong pinakalabas at pinakamalayo na kukulong sa katubigan ng kapuluan. Sa makatuwid, may karapatan ng isang estado gaya ng Pilipinas na galugarin, pakinabangan, panatilihin, pangasiwaan ang mga likas na yamang sinasakop nito. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain bilang 5. Ulat kaalaman. Panuto. Basahin ang impormasyong ibinigay ng guro. Pangalawa, pag-usapan sa grupo ang nilalaman ng paksa at puna ng chart ng karunungan sa loob ng 20 minuto.
Pangatlo, bibigyan ng 20 minuto ang bawat grupo upang iulat sa klase ang impormasyong nakalap at sagot sa gawain. Narito ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang kahulugan ng Atas ng Pangulo bilang 1569? Nakabuti ba ito sa Pilipinas? Sa paanong paraan? At narito ang posibleng sagot. Ang Atas ng Pangulo bilang 1596 ay batas na nag-angkin sa Kalayaan Island Group bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nakabuti ito sa bansa dahil pinalawak nito ang teritoryo ng Pilipinas at pinangalagaan ang mga yamang dagat na makatutulong sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Pangalawang katanungan, bakit naging mahalaga ang doktrinang pangkapuluan? Ipaliwanag. Narito ang posibleng sagot. Mahalaga ang doktrinang pangkapuluan dahil malinaw nitong itinakda ang lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas bilang isang bansang binubuo ng maraming pulo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang mga pulo at katubigan na nasa loob ng mga guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng kapuluan ay itinuturing na bahagi ng teritoryo ng bansa. Pangatlong katanungan, sa inyong palagay, karapat-dapat bang magkaroon ng pambansang teritoryo ang bawat bansa? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Oo, karapat-dapat magkaroon ng pambansang teritoryo ang bawat bansa dahil ito ang nagbibigay ng malinaw at hangganan, nagpoprotekta sa soberanya at likas na yaman ng bansa, at tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Para naman sa gawain bilang 6, paskil kaalaman. Panuto, isulat sa loob ng kahon ang mga kaalaman kung ito ba ay ayon sa Atas ng Pangulo o ayon sa doktrinang pangkapuluan. Sa unang column, isulat ang ayon sa Atas ng Pangulo. At sa pangalawang column, isulat ang ayon sa doktrinang pangkapuluan. Narito ang mga kaisipan. Una, Presidential Decree No. 1596. Pangalawa, pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratlys Island. Pangatlo, nilagdaan noong Hunyo 11, 1978. Pang-apat, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Panglima, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone or EEZ. At pang-anim, mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan or United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Unahin nating sagutan ang unang column, ayon sa Atas ng Pangulo. Una, Presidential Decree No. 1569. Pangalawa, pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratlys Island. Pangatlo, nilagdaan noong Hunyo 11, 1978. Ang mga ito ay ayon sa Atas ng Pangulo. Isulat naman natin ngayon ang ayon sa doktrinang pangkapuluan. Pang-apat, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Panglima, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone or EEZ. At pang-anim, mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan or United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang mga ito ay ayon sa doktrinang pangkapuluan. Para naman sa gawain bilang 7, sagot mo, itaas mo. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang salitang Pangulo kung ito ay tumutukoy sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa Atas ng Pangulo at salitang doktrina kung ito ay tumutukoy ayon sa doktrinang pangkapuluan. Unang bilang,
ipinahayag ni Pangulong Marcos Sr. na ang mga pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Island ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay ayon sa atas ng Pangulo. Pangalawang bilang, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Ito ba ay pangulo o doktrina? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay doktrina. Pangatlo, Presidential Decree No. 1596. Ito ba ay pangulo o doktrina? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay pangulo. Pang-apat, inaprubahan ng Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay doktrina. Panglima, nilagdaan noong Hunyo 11, 1978. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay pangulo. Pang-anim, mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan or United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay doktrina. Pangpito, pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratlys Island. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay pangulo. Pangwalo, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay doktrina. Pangsyam, pinagtibay ang doktrinang UNCLOS noong Disyembre 10, 1982. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay doktrina. At pang-sampu, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay jurisdiction hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Ito ba ay pangulo o doktrina? Magaling! Ito ay doktrina. Para naman sa gawain bilang 8, pagninilay sa pagkatuto. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Unang katanungan, anong naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Para sa pangalawang katanungan, anong naramdaman nang nalaman mo ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan? At pangatlong tanong, anong iyong magagawa bilang kabataang Pilipino para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas? Mga bata, sa gawaing ito, kayo ang makakasagot nito ayon sa ating pinag-aralan. Para naman sa gawain bilang 9, pagtataya, semantic web. Panuto, gamit ang semantic web, ipaliwanag ang kahalagahan ng kaalaman sa teritoryo ng Pilipinas. At narito ang semantic web. Kahalagahan ng kaalaman sa teritoryo ng Pilipinas. Magbigay kayo ng 4.
Para naman sa gawain bilang 10, pagtataya, journal ng pagpapahalaga. Panuto, magtala ng saloobin o opinyon tungkol sa mga paksa. Isulat ito sa patlang na nakalaan pagkatapos ng pahayag. Una, kahalagahan ng ating kaalaman hinggil sa teritoryong sakop ng ating bansa. Magtala kayo ng inyong saloobin o opinyon. Pangalawa, pagkakadagdag ng pangkat ng mga pulo ng kalayaan sa teritoryo ng Pilipinas. Magbigay ng inyong opinyon o saloobin. At pangatlo, pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino upang sila lamang ang gagamit at mangalaga sa sakop na teritoryo ng bansa. Magbigay ng inyong opinyon o saloobin. Para pa rin sa gawain bilang 10, pagtataya, kilalanin ang pahayag. Panuto, basahin at tukuyin ang sumusunod na mga pahayag. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagpapahayag ng kawastuhan ukol sa teritoryo ng Pilipinas at mali naman kapag hindi, sapat lang na nakalaan. Unang bilang, ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelagong binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangalawa, ang pakikialam ng mga dayuhan ay maiwasan dahil sa pagtiyak ng pambansang teritoryo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang pulo ng Kalayaan o Spratlys Island ay hindi maituturing na kabilang sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-apat, ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing saklaw ng jurisdiksyon nito. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Panglima, sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ay limitado ang karapatan ng isang bansang linangin ang mga teritoryong bahagi nito. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pang-anim, ang pagpapatibay ng doktrinang pangkapuluan ay nagdulot ng pagliit sa sukat ng karagatang sakop ng mga bansang arkipelago. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pang-pito, kung walang mga batas na nangangalaga sa pag-aari at pag-aangkin ng teritoryong sakop, magiging madali para sa mga dayuhan ang pagpasok sa alinmang teritoryo, lalo na sa mga kapuluan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangwalo, ang teritoryo ay isang mahalagang sangkap ng isang estado, kaya't ang bawat mamamayan ay may tungkuling pangalagaan ito at ipagtanggol laban sa mga dayuhan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pang-siyam, hanggang sa kasalukuyan, ang issue kung saang bansa nabibilang ang Sabah ay nananatili pa ring walang kasagutan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. At pang-sampu, ang mga suliraning may kinalaman sa pag-aari ng mga lugar na nasasakupan ay nakabubuti sa Pilipinas kung ito ay hindi makipag-ugnayan sa mga karatig bansa nito.
Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!